Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa ikalabing-anim na linggo na tayo sa karaniwang panahon, 16th Sunday in Ordinary Time. Muli ang ating Panginoong Hesus ay nagturo sa pamamagitan ng mga talinhaga, parables. Kung yung mahabang pagbasa ng mabuting balita ang aking binasa ngayong linggong ito, there are 3 parables in this Sunday's Gospel. Merong 3 parable o talinhaga. Ang unang talinhaga ay yung napakinggan po ninyo. Yung kung saan yung may-ari ng bukid naghasik ng mabuting binhi. Pero merong kaaway na naghasik naman ng masamang binhi doon sa bukid. Kaya nung tumubo yung trigo, nandun din, lumabas din yung masamang binhi, yung damo. No? At sabi sa atin, ang desisyon ng may-ari ng bukid, hindi bunutin, kundi hayaan na lang hanggang sa panahon ng anihan. Yun yung unang parable. The next parable ay yung parable ng butil ng mustasa. Pinakamaliit sa lahat ng binhi, pero kapag tumubo, yumabong, nagkakaroon ng malalabay na sanga, ano pat ang mga ibon sa himpapawid ay nakasisilong dito. No? Mula sa maliit, naging malaki. Ganon din, the last parable in today's gospel ay yung parable of the yeast. No? The parable nung lebadura na nilalagay sa masa. Maliit lang, konting halaga lang, konting amount lang ng lebadura, pero ito'y nagpapaalsa sa buong masa. No? Ito po yung 3 talinhaga ngayong linggong ito na nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa ating pagninilay ngayong linggong ito, gusto kong ituon natin ang ating pansin sa unang talinhaga. Balikan natin yung talinhaga nitong nakaraang linggo, yung parable of the sower. Alam niyo po, sabi nga natin itong nakaraang linggo, parang may problema. Kasi, di ba, ang isang magsasaka na marunong talagang sa pagsasaka, bago siya nagtatanim o nagpupunla, sinisiguro niya na yung lupa ay magiging maayos na pagtatamnan. Kaya nga binubungkal, inaararo, nililinis, no? Pinadadaluyan ng tubig, no? Para maging handa sa pagpupunla, no? Para sa pagtatanim. Pero kung maalala natin itong nakaraang linggo, yung binhi ay hindi lamang nahulog sa matabang lupa o sa mabuting lupa, ngunit nahulog may sa daan, merong sa batuhan, merong sa dawagan. Saka pa lamang yung matabang lupa. Kaya kung ating iisipin, parang there is something wrong. Pero yun nga, tahasa na ginawa ito sapagkat merong gustong tukuyin at sabihin ng ating Panginoon sa atin. Tayo yung iba't ibang klase ng lupa na maaring minsan parang batuhan, parang dawagan, parang daan. Ngayon din, meron ding parang mali na naman sa gospel natin ngayon, sa parable na ating napakinggan, yung unang parable. Kasi nga, di ba, kung ikay isang magsasaka, pagka tumubo ang damo, ano bang dapat gawin sa damo? Ang dapat dito, bunutin, di ba? Kasi nga, yung damo, nakakaagaw pa saan? Sa sustansya ng lupa, kaagaw pa ng halaman na gusto mong yumabong, lumaki, maging mataba. No, naaagawan pa ito ng presensya ng damo. Ako man, minsan nagpatanim ng pinya doon sa amin. No? At isa sa mga ginawa para masiguro na
lalaki ng maayos yung pinya, ay hindi man binunot pero pinatay yung mga damo, ini-sprayan. Sa madaling sabi, hindi pwede na merong presensya ng damo sapagkat ito yung makaaagaw sa sustansya na dapat sana napupunta doon sa pinya. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, parang mali naman yung desisyon. Pero sabi ko nga kasi sa inyo, may gusto kasing ituro sa atin ang ating Panginoon. At ano yun? Una, sa mundong ginagalawan natin, no, the field, ang bukid ay ang mundo. Ang bukid ay ang sanlibutan. Sa sanlibutan na ginagalawan natin, what do we observe? We observe the existence, the presence of good and evil. No? Mapapansin natin sa mundong ginagalawan natin, hindi naman lahat ng nakikita natin maganda. Hindi naman lahat ng nakikita natin mabuti. Hindi naman lahat ng nararanasan natin puro kabutihan. Mas marami pa nga ang mata ng tao nakatuon saan? Hindi sa kabutihan. Mas malamang pa nakatuon tayo sa mga kapalpakan. Nakatuon tayo sa mga pangit na kaganapan na nakikita natin at nararanasan sa ating kapaligiran. Di ba yun ang totoo, ang mundo, the world, no? Ang sanlibutan is the field. And there is the existence both of good and evil. Nandyan ang mabuti, nandyan ang masama. Pero, it is not only the world na kung saan nag-e-exist ang mabuti at ang masama. Hindi lamang ang sanlibutan, yung external world, yung mundo, yung kapaligiran natin, hindi lang yan. But even in our self, sa ating sarili, in our hearts, sa puso natin, good and evil also exist. Bakit po? Diba? Tingnan nyo, kaya nga meron tayong struggle eh. No, diba? We want to be good. Gusto nating maging mabait. Gusto nating maging mabuti. Pero sa lahat ng oras ba, ang pinipili natin palagi yung mabuti, tama? Hindi. There are instances that nahuhulog tayo saan? Sa tukso. There are instances na yung mga pagpili na ginagawa natin, hindi yung mabuti ang napipili natin. Nadadala tayo minsan, nabubudol tayo. No? Kaya mali ang napipili natin. Pero gusto nating maging mabuti. No? There is the existence both of good and evil sa puso ng bawat isa sa atin. Pero anong gustong sabihin sa atin? Alam nyo, kung tayo lang ang tatanungin, ang gusto natin, bunutin kaagad. Kapag may mga problema, ano ang solusyon ng marami sa atin? Ang solusyon ng marami sa atin is the quick fix. The quick solution. And what is the quick solution? No? Pagka may masamang tao, kaya nga yung iba, pabor sa death penalty eh. No? Diba? Kahit Katoliko, kahit Kristiyano, niyayakap yung ideya ng death penalty. Sa mga mag-asawa na minsan nagkakatampuhan, o pagkapadalos-dalos, anong ginagawa? Anong gustong solusyon kaagad? Para matapos na ang solusyon, hiwalayan. Diba? Hindi na pinag-uusapan pa, wala nang pag-uusap. Minsan wala nang ganon. Nagpapadala saan? Simbo yun ng damdamin. No? But God is not the same with us. Our God is a patient God. Mapagpasensya, maunawain, mahabagin ng Diyos. At bakit siya maunawain? Bakit niya tayo pinagpapasensyahan? Sabi nga sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, sapagkat tayong mga tao, alam niya na hindi tayo mga perpekto. May kahinaan tayo. Yun nga ang problema eh. Hindi tayo mga perpekto. Kaya tingnan nyo, kung
kung palaging paiiralin natin yung ating sariling paghuhusga, hindi po tayo mga perpektong hukom. We are not perfect judge. There are instances na, kaya nga, di ba, akala mo you have done what is right, when in fact, hindi pala yon ang tama. Isang example po niyan, bigyan natin ng mga example. No, isang example diyan yung panahon ng drug war. No? Hindi natin tinatanggi na magandang intensyon na labanan ang droga, ang pagiging talamak ng droga, ng adiksyon. Hindi ho pangit yun. Mabuti po yun. Pero yung pamamaraan na bunutin lahat, kaagad-agad, mali. Kasi, tingnan nyo, may mga nadadamay na inosente. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, we are not, human as we are not perfect judges. Hindi tayo mabuting hukom. No? Minsan, wala nang prosesong sinusunod. Ang nangyayari, basta may mai-report. Diba? Kaya nga, nung panahon na yon, pagka minsan nagdadrive ako, pauwi sa parokya, pauwi sa amin, minsan madadaanan ko, patay dito, patay doon, at anong report? Lahat ng laban. Kahit hindi naman. Diba? Totoo, hindi masama ang intensyon. Pero yung pamamaraan, hindi naging mabuti. Sana maunawaan natin yon. And kaya nga, anong pina-exercise sa atin? Sana nga lang, in every decision that we make, sa bawat desisyon na ginagawa natin, sana maging prudent tayo. Don't jump hastily. Huwag maglulundag kaagad sa konklusyon. Sana nag-iisip tayo, nagtatanong tayo, nag-iimbestiga tayo. Pero ang problema yun nga, marami sa atin lacks patience, kulang sa pasensya. Kung ang Diyos walang pasensya, ano kaya tayo? Kung ang Diyos walang pasensya, ano kaya tayo ngayon? Diba, remember the gospel na sinasabing, pagka nagkasala ang iyong kamay, putulin mo. Pagka nagkasala ang iyong mata, tukutin mo. Oh. Ano pa ba? Yung dila na makati. No? Di ba marami sa atin makati ang dila. Marami mapaggawa ng kwento. No, minsan, maliban sa nagpapalaganap ng fake news, ano kayang itsura natin ngayon sa loob ng simbahang ito, sa misang ito? Siguro lahat tayo PWD. Yun ang itsura natin. If God is not a patient God, perhaps, marami sa atin bulag, marami sa atin pipi, marami sa atin lumpo. Dahil saan? Putol na ang ating kamay, putol na ang ating mga paa. But God is a patient God. Ang Diyos ay mapagpasensyang Diyos. Inuunawa tayo. Bakit? Ito po ha. Naturally, yung wheat will never become a wheat. Yung damo, hindi ho maaaring maging trigo. But for God, a sinner who opens himself to the grace of God can become a saint. No? Ang makasalanan na nagbabago at binubuksan ng sarili sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, ay maaaring maging santo. No? Yung mga santong kinikilala natin, marami doon, marami sa kanila, hindi po mga banal na nagsimulang blameless. We have the example, si Saint Augustine. Si San Agustin, hindi ho. Pero nagpakabanal. Pinabanal ng grasya ng Diyos. And this is how grace
works in us. Ito yung pamamaraan kung paano ang biyaya ng Diyos kumikilos sa atin. We just need to open ourselves. Kinakailangan lang buksan natin ang ating sarili. Sabi natin, naturally, a weed, ang damo, hindi magiging trigo. Pero sa mata ng Diyos, ang isang makasalanan na nagsisisi ay maaring maging santo. Ayan, sana nakikita natin yung ganon kapasensya ang Diyos. Binibigyan ang bawat isa sa atin ng pagkakataon. Kanya nga, ano ang hamon sa atin? No? Ang hamon sa atin ito, instead of focusing and being critical on the flaws sa mga pagkukulang at kahinaan ng iba, no? Anong dapat nating gawin? Mag-focus tayo sa pagpapakabuti in the midst of this messy world. Kahit messy yung ating kapaligiran, we focus not on the flaws, but we focus paano tayo magiging mabuti. Paano tayo makikiisa sa pagkilos ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ayan. Ano pa? Ipagdasal natin kahit yung mga gumagawa ng hindi maganda. Ipanalangin natin. Panalangin natin sila. At yun nga, sabi ko nga po sa inyo, in the end naman kasi, in the end, it is God. It is Jesus who's going to be our judge. At wala naman pong makaliligtas doon. No, sa araw na yon, walang makalilibre. Pero hindi mapipigilan ng anumang kasamaan ang paghahari ng Diyos. Magtiwala tayo sa proseso. No? Magtiwala tayo sa proseso. Kung tayo nahihirapan sa buhay na ito, kung tayo merong mga struggles, na minsan nagiging desperado na tayo. No, tandaan nyo, ang kabanalan ay hindi isang araw na proseso. Ang pagpapakalpanal ay isang paglalakbay hanggang sa matapos ang ating buhay dito sa mundo. Hindi po isang araw na proseso. Kaya minsan, sa buhay natin, ang usad natin mabilis, minsan mabagal, minsan may mga pagkakataon na umi-slide pababa. Pero ang mahalaga, no, sabi ko nga sa inyo, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay pasensya, sapagkat ang Diyos ay may awa. We need to trust sa proseso. Hindi tayo pinababayaan